Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Good day mga paps. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano gagawin pagka nag-leak ang inyong transmission oil or yung gear oil. Also, linisan na rin natin yung ating crankcase. Tapos, para ma-check na rin natin yung primary at yung ating secondary gear. And mag-refill na rin ng ating gear oil. Okay, so mga paps, nung pagkakuha ko dito sa aking China Ped, napansin ko na laging may tumutulong langis. Okay? Yun pala, nung sinilip ko to, ito, yan, yung mismong housing ng ating gearing, wala siyang kahit ano, walang gasket, wala. So, ang siste, dito siya nagli-leak guys, oh. Ayan. So, hindi lang kita, pero dyan ang gagaling ng langis. Okay. Ang kailangan lang natin guys ay gasket maker, pwedeng Tribant, pwedeng yung Pioneer na RTV gasket, tapos yung cleaner, mga basahan, tapos yung mismong gear oil natin. Kung meron kayong pangalis ng clip, yan, mas maigi, alisin na lang natin, tsaka Allen key para pangalis ng ating gas tank para hindi siya nakaharang. Okay, so mga paps, ang pinakaunang gagawin natin ay alisin muna natin yung gas tank. Tingnan natin yung ating toolbox. Alisin nyo lang to. Medyo marami pang laman yung gas ko kasi pagkas ako nung isang araw. So, ipatong nyo na sa kahit anong stable na bangko yung China Ped para madali kayong makapag-trabaho o kumilos. Okay, so mga paps, ang unang-una natin gagawin is alisin na muna natin yung sprocket. Pero may option kayo na wag nang alisin yan, pero mas maganda na alisin nyo na lang. Kasi may mga iba hindi na inaalis kasi nga nahihirapan alisin yung clip. Kailangan nyo na ito, C-clip na pliers. So, shoot na lang yan sa putas. Pwede rin naman long nose dito guys, pero medyo ingatan nyo lang din. Yan, ganun lang kadali. So, set aside nyo lang yung clip. Tapos, alisin nyo na yung sprocket. And then, ang aalisin nyo guys is eto, itong 5 na to. Yan, yung 5 tornilyo na yan. Pero, bago nyo alisin yan, i-drain nyo muna kung meron pang laman yung, yung gear oil. Dali, kukuha muna tayo ng pangsalin. So, i-drain muna natin, mga paps. Bale, ang drain plug niyan is nandito sa ilalim. Ito, tuturo ko sa inyo. So, ang drain niyan is ito, size 10 yan. I-drain muna natin. Para makita nyo. Pakaliwa yung pihit. Laging ganun.
natin. Tingnan natin kung may natirang gear oil pa. Kasi nagsalin ako nung araw. Tingnan natin kung may natirang pang gear oil. Sana meron pa. Anyways, okay lang din naman. Eh, papalitan na lang natin ang bago. Huwag nyo munang i-alisin ng buo. I-ready nyo na lang yung inyong pang salo. So, meron naman. Ayan, may natira. Pero sobrang konti. Ito lang ang lumabas, mga paps. Ito. Sobrang konti. Anyways, okay lang. Punasan nyo na lang. Tapos, saka na natin linisan pagka binaklas na. So, ano kayo guys ng karton para dun nyo ilalagay yung mga tornilyo. Para sigurado kayo hindi kayo makalimot kung ano yung position niya. Unang-una, may mga tornilyo kasing iba-iba yung haba. So, para safe lang, ang gawin nyo is ako kasi ginagawa ko pag sobrang dami, nilalagay ko sa either karton, tapos sinusulatan ko ng lapis o kaya ballpen kung saan siya nakapwesto. Yan. So, gagawin ko kung ano yung itsura niya dito, ganun ko din siya ipepwesto sa karton or dun sa papel. Naalok pa lang naman natin din sa mga tornilyo. Kaya makikita nyo, ngayon natin mako-confirm mga paps kung meron o wala nga ba siyang gasket. Yan o, tingnan nyo, iba-iba yung haba, di ba? So, kung hindi nyo yan ililabel, not unless malupit yung memory nyo, eh, okay lang. Di ba? Pero, ako kasi, buti na yung sigurado kaysa magkamali-mali, di ba? Okay. So, eto na. Alisin na natin siya. Ang kailangan lang natin dito ay i-rubber mallet natin siya ng konti. Yan. Para lang mag-loose. Okay. So, galin na natin. So, ayan ang mga paps. Loose na siya. Pwede nyo nang hilahin to. Okay. Pag binili nyo kasi to guys, is ano lang to, grasa lang ang nakalagay dito. Ayan nga oh, yung grasa. Nandiyan pa ito, 'di ba? Grasa. So wala talaga siyang, at yan nga, na-confirm natin, walang gasket. Wala dito, wala rin doon. So, talagang tatagas yan. Anyways. Yan. Kaya, nag-iisip ako kung bakit ganun. I mean, hindi ko malaman kung saan nanggagaling yung leak. So, eto. Sabi ko, kakalasin ko yung yung gearing. Sabi ko, baka kasi sira yung gasket. So, yun pala. Wala talaga siyang gasket, di ba?
So sa scooter guys, ito yung tinatawag na secondary gearing. Ito, itong malaki. Itong maliit, ito naman yung primary gear. So kung tama yung iniisip ko, itong primary na to, naka-direct yan, nakakabit sa hindi direct, I mean sa sigunyan. Yan. So linisan lang natin mga paps. Ang gagamitin kong panlinis is eto. I-sprayin lang natin para sure na malinis, di ba? O pwede kayong gumamit mga paps ng cart cleaner o kaya brake cleaner. Basta siguraduhin nyo lang na to yung tuyo. Okay? Ayan, linisan na natin yung labas para bagong-bago. Ito kasi, matatanggal nyo naman agad yan. Tutulak nyo lang to. Wala naman siyang lock kagaya nung sa mga typical na scooter. Ayan, tutulak lang yan. Pero parehas din, may washer. Ay, wala, hindi siya washer. Yan, kala ko washer. Kasi sa mga scooter, may washer yun na naghihiwalay sa primary at secondary gear. So, kaya ko siya nililinisan para sigurado na maganda yung kapit ng ating gasket maker. So, gagamit tayo ng gasket maker. Yan. Habang nakakalas na mga pads, samantalahin nyo na. Diba? Linisan nyo na. Kasi hindi naman madalas na pinakalas yan. Tsaka yung gamit ko kasing cleaner, mabilis naman matuyo yun. O, dito na tayo mag-focus kasi ito yung uunahin natin na lalagyan. Gasket maker kasi hindi ito kakapit ng maganda pagka may residue yan ng mga langis ganyan. So sayang lang yung effort nyo, higa nga.
paikot lang. Yan. Anyways, ang gagawin kasi dito, mga paps, is both sides lalagyan natin para sure tayo na maganda yung seal. Lapit na. Pagka meron kayong nalagay na medyo makapal, ikalat nyo lang, diba? Gaya nga. Makapal, di ikalat na lang natin sa iba. Okay. So, tapos na tayo dito. Yung kabilang side naman, eto, lalagyan natin. So, ganun lang din, mga paps. Konti-konti lang. Kung makapal, ikalat nyo. Kasi, eto guys, isipin nyo, kung hindi nyo nilalagyan ng silicone, or even yung gear oil, hindi nyo nilalagyan. So, grabe yung friction nung gearing, bakal sa bakal. Ang mangyayari dyan is, sobrang iinit yung gearing nyo. Ang mangyayari, it's either makalbo, or possible na babungi, which is hassle. Kasi hindi ko lang sure pero medyo sa tingin ko mahirap makahanap ng gearing na ito. Kailangan mo sigurong bumili ng buong transmission. Yun yung sa tingin ko. Ngayon, yung mga sobra kagaya niyan, punasan nyo na lang. Okay. So, kahit medyo basa pa, mga paps, pwede na natin siyang ibalik. Okay. Yan. Pwede na itong ibalik. Pero, ang gagawin is, yung mga tornilyo, hindi natin yan isasagad sa higpit. Gagawin natin, may interval yan yung paghigpit natin ng 10 minutes yung una, tapos yung dalawa is 5 minutes, every 5 minutes, bago nyo completely full tight yung yung mga tornilyo. Okay? So, ganun ang gagawin natin, mga paps. Higpitan na lang muna natin ng kamay. So, ganito ang diskarte ko, mga paps. Tuwing nagkakalas, pag ibabalik, kamayin nyo muna. Diba? Siguro, first 5 na ikot, basta sigurado kayo na na-shoot na siya sa thread, saka kayo gumamit ng tools para sigurado kayo na hindi nyo ma-damage yung thread. Ang problema kasi sa mga ganon, lalo kung ang ma-damage yung thread is yung, let's say, drain bolt, o kaya yung thread ng spark plugs. Yun, malaking problema kasi yun, especially sa mga scooters. Yan, mga underbones, especially sa Raider, pag na-damage mo yun. O, diba? E di baklas ka ng head, tapos machine shop. Ganun din dito. Magpapa-oversize ka. Ang problema, paano kung wala kang makitang spark plug na mataba? Diba? So, yun yung problema.
Okay, so ganyan muna. Hintay natin ng 5 minutes, tapos higpitan ulit, 10 minutes, tapos higpitan na muna natin. Higpitan natin ulit, and then 5 minutes, higpit ulit, and then another 5 minutes para dun sa complete na paghigpit sa lahat. Okay, so mga paps, actually 5 minutes pa lang yung naglalapse, pero nakalimutan kong banggitin. Habang naghahantay kayo na mag-cure yung silicone o yung gasket maker, pwede nyo nang ilagay yung drain bolt. Okay. Ang ginawa ko, diba kanina medyo mahirap alisin, ang ginawa ko is nilagyan ko siya ng penetrating oil para medyo lumambot-lambot siyang higpitan. Yan. So, mas malambot na. May 5 minutes pa naman tayo. So, ang reason kung ba't ganun dapat yung paghigpit, mga paps, is syempre, yung gasket maker, may curing time yan. Ang curing time is yung parang gaano ba siya katagal bago maging solid or maging gasket. Kasi pagka hinigpitan nyo yan na agad-agad habang hindi pa siya tuyo, may squeeze out lang guys yung silicone maker or yung gasket maker na ginamit nyo. Edi sayang lang po. Hindi rin po yun magsisil ng maayos. So, kailangan ihayaan nyo siyang mag-cure ng kusa. Tsaka at least guys, pagka nilubricate nyo yan, drain bolt, next time na magde-drain kayo, hindi na siya matigas tanggalin. Hindi siya, kumbaga, hindi siya didikit. Okay. So, ang higpit niyan, hindi nyo kailangan ng sobrang higpit. Kasi baka masira nyo rin yung thread. Then, higpitan na natin ng konti. Okay. Yan. So, 5 minutes ulit. Yung next na 5 minutes, yun na yung complete na isasara na natin siya or hihigpitan. Yan, medyo natutuyo na siya. So mga paps, another 5 minutes has passed. Ito na yung final na paghigpit natin. And also, kung hahawakan nyo yung silicone, is tuyo na rin siya. Diba? So, higpitan na ngayon natin lahat ng tornilyo. So, ganun din, huwag nyo masyadong higpitan kasi malambot lang to yung aluminum. Baka makalbo yung thread. Good. Tapos, magsasali na tayo ng gear oil dito. Dahan-dahan lang yung pagsalin kasi naiipon siya, nagkakaroon ng air pocket.
So, approximately, isang ganito yung gagamitin nyo. Approximately lang naman. Basta pag nakita nyo siya na dito naman kasi wala namang compression to guys. Kaya okay lang na medyo mataas yung mailagay nyong gear oil. Okay lang na medyo mataas, wag naman yung sobrang konti. Kasi baka hindi nga malubricate lahat. So bago kayo magsalin mga paps, make sure lang na nalagay nyo na yung drain bolt. Yan. Kasi pag gumamit kayo ng gear oil, at least sigurado kayo na protektado na yung gearing nyo. Kung basaan hindi masyadong makalat. Okay. So, I think okay na yun. Importante, nalagyan natin ng langis. Tatakpan na natin. Konting higpit. Okay. Good. So, yun lang para sa DIY natin mga paps. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo po, bigyan nyo naman ng thumbs up ang ating video. At kung meron kayong request or tanong, utilize lang po ang comment section sa baba. Pipilitin po natin gawa ng video or sagutin ang inyong tanong sa abot ng ating makakaya. So, maraming salamat sa pagsama sa atin today. Sana mag-subscribe po kayo kasi marami pa po tayong mga videos na parating. And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.